Maganda 'tong pangako ni Marcos. Wala pa atang presidenteng ganyang katinding pangako. Ang problema, Marcos, matutuloy kaya? Ito po, pakita ko po sa inyo, ha. Hmm. Ito yung post ng ano, ayan. Sabi dito, pinost 'to ng SMNI, "Walang magugutom sa bagong Pilipinas." So, ibig sabihin eto, ngayon, at nag-post din si Attorney Roque, "Hinay-hinay Mr. President dahil ang mga pangako naaalala yan ng ating mga kababayan. Gaya ng pangako natin sa ₱20 lang ang presyo ng bigas na hindi nagkaroon ng katuparan." Dito po tayo nagkakaproblema kay Marcos. Alam niyo, Marcos, it's about time na lahat ng inyong pangako siguro mag-take siya ng oath. Hindi po ako abogado, pero kasi wala na pong tiwala ang marami sa Pilipino. Siguro it's safe to say yang 31 million na bumoto sa inyo na may mandato kayo, siguro, nabawasan na yan. Siguro kalahati na lang ang naniniwala kay Marcos. Again, wala po tayong numero niyan, pero ramdam na ramdam natin ang sigaw ng taong bayan. Hindi natin sila mabiblame. Dahil nga, yung mga pangakong hindi nangyayari, katulad niyang bigas, yung ₱20 na bigas na yan, hanggang ngayon hindi nangyayari. Aasahan ba namin na yung pangako mo, Marcos, ay matutupad? Siyempre, walang maniniwala dyan. Yung ₱20 hindi nangyari. Nung kampanya, lantarang sinabi mo, hindi papasok ang EDCA. Ngayon nakapasok. Sinong maniniwala dyan sa sinasabi mong walang magugutom sa bagong Pilipinas? Kaya it's about time. Siguro, no, hindi natin alam kung ito ay may legal basis, but pwede naman siya magkusang loob. Mag-take siya ng oath. Di ba? Na ipinapangako niya ito. Put it in writing. Isulat niya. Sa Pilipinas, walang magugutom. Kasi kung hindi siya magti-take ng drastic move, lahat po ng statement ni Marcos hindi na paniniwalaan ng taong bayan. Lalong-lalo na yung binanggit ni Tatay Digong patungkol dyan sa PI. 'Di ba? Binanggit ni Tatay Digong, kalokohan yung ginagawa niyong PI. Hininto na ni Marcos, walang sumusunod. Or kasabwat si Marcos. Kaya ang duda dito ng taong bayan, hindi po ito pinapaniwalaan na ng mga Pilipino dahil basang-basa na po ang kanyang credibility. Wala pong natutupad, Tapos nadagdagan pa na sinabi ni Tatay Digong na ang presidente natin ay bangag. Bangag dati, bangag pa ngayon. Hindi pwedeng si Marcos ay magsasalita lang ng ganyan, parang hindi niya alam ang nangyayari sa paligid. Kailangan niya ng matindi para makuha niya, maibalik niya ang tiwala ng taong bayan. Ito, dami nagsasabi, bagamat hindi tayo gano'n sang-ayon, pero ayan na po, masisisi ba natin? Ang sigaw ng taong bayan, Marcos, resign, demonyo ka. Hindi naman ako naniniwala do'n. Ako'y, wala naman sigurong taong demonyo, 'no? Pero we cannot blame the people kung ganyan ang iisipin. Kasi tatandaan po natin, siguro naman it's safe to say nandodoon ako sa middle class o lower middle. Pero 'pag ikaw ay talagang nasa ilalim, class E, class D, gutom yang mga yan. Umasa yan, Marcos. Umasa yan sa kampanya. Na ikaw ay itutuwid mo ang pangalang Marcos. Kasi 36 years kayo nag-antay, siguro naman gagawin mo yung tama. Hanggang ngayon, yung sinasabi niyong bilang na ang araw ng mga smuggler, may iniimbestigahan ba na smuggler? Anong inaatupag ng kamera mo
ng pinsan mo na speaker ng Kamara. PI. Ano ba ang sagot sa problema natin? PI o yung 20 pesos na bigas? PI o lutasin nyo ang gutom ng mga magsasaka natin dahil dyan sa mga smuggler na yan. Kaya mataas ang presyo ng bigas. Kayo para lagi kayong wala sa parang laging wala sa tono. Ayan BBM, gutom na kami. Marami nang nagugutom. Anong inaatupag ng pinsan mo? Bakit hindi mo sabihan? Sinabihan mo pero parang baliwala ka. Kaya ang tingin ng taong bayan dito, we cannot blame them again. Nakasabwat ka dito, Marcos. Kasabwat ka. Ito po hamon natin kay President Marcos. Napakaganda ng iyong pangakong walang magugutom sa bagong Pilipinas. Sana yaan ay tuparin mo, pero higit sa lahat, isulat mo, pirmahan mo, mag-take ka ng oath. Dahil pangako yan na wala na namang aasahan ng Pilipinas dyan. Unless talagang itaya mo na. Itaya mo na dyan. Lahat. Mamahalin ka ng Pilipino. At ako'y matutuwa doon kasi maraming hindi na magugutom. Wala nang magugutom. Pero kung ako talaga tatanungin ninyo, in my opinion, that is impossible. Kasi wala na ngang pinangako to si Marcos. Ang daming pinangako na walang natutupad. Wala. Paano ka paniniwalaan? Kaya nga ako gusto kong matupad yan, Marcos. Gusto ko nga patunayan mong mali si Tatay Digong, magpa-drug test ka po. Yan po ang hamon natin kay Marcos. Magpa-drug test. Isulat lahat ng pangako. Kasi po, marami na po. I think it's safe to say more than half wala nang tiwala kay Marcos. Kita naman natin sa social media yung sigaw Wag na po natin tingnan yung mga survey. Kasi minsan duda kami dyan. Isipin ninyo, meron naging na parang yung ratings ng mga secretary, ratings ng mga ahensya. Wala man lang sa top 10 si Sara. Doon pa lang makikita mo na hindi ka tiwa-tiwala yung mga nilalabas ng mga ratings. Ang importante, mangako kayo galing mismo sa puso ninyo. Sulatan ninyo, mag-take kayo ng oath, pirmahan ninyo. Hindi po pwedeng sasabihin nyo, hindi, may tiwala ang tao kasi ito rating. Wala na po natitiwala sa rating na yan. Pambihira. Top 1 si Abalos, top 3 si Boying, tapos si Sara wala. Anong lokohan po yan? Ha? Hindi ko alam kung ano ba talaga ang criteria nyo diyan sa mga ganyang paano nyo ni-rate yan? Sabi, napakalabo niyan. Kayo po ba, matanong ko lang kayo, kayo ba naniniwala dito sa pangako ni Marcos na diyan sa bagong Pilipinas ay wala nang magugutom? Marcos, pakiliwanag, ano ba yung bagong Pilipinas? Kasi ultimo nga attendance dyan, sinasabi sa amin at yan naman ay naikwento ni Attorney Vic at yan naman daw ay merong ebidensya na ni-require ang ibang mga ahensya na umattend. So, hindi lang natin malaman kung ano yung eksakto pero may mga pulis, sundalo, ahensya, local government na pinag-attend, mga politiko. Ni-require po yan. So, hindi natin alam kung yung bang bagong Pilipinas ay talagang may saysay, may laman o ampaw. Kasi doon pa lang sa attendance na requirements, parang ginawa ng high school or college to. Naalala ko kami nung college. Meron kaming 30 na dapat atinan para ikaw ay kunwari first year ka maging second year. Kailangan yun, 30 pupunuin mo yun. May pirma yun.
So, 'pag magsisimba ka, may isang pirma. First Friday Mass, may isang pirma. Basta may activity ang school, kailangan may pirma. Mabubuo mo yung 30 sa San Beda po 'yan. Ano 'to, college ba 'yan? Ano ba 'yang mga sekretary ninyo, mga sundalo, kapulisan? College po ba 'yan, na kailangan ay, required sila? Hindi po katulad nung ano, ako po'y nagpapasalamat. Tuwang-tuwa po ako dahil maraming nag-attend nung Davao Rally. At marami po do'n galing pa sa ibang probinsya, yung iba galing na Maynila, at 'yan mga 'yan ay gumastos. Hindi po 'yan hinakot, hindi po 'yan ni-required. Organic po, eh. Ito po, hindi po sa nagmamalaki kami, pero para lang magbigay ng halimbawa, gumastos po kami. Malaki po ang ginastos namin, makapunta lang. Hindi sa nagmamagaling kami, pero ibig sabihin, ganyan po sa Duterte. Organic, eh. Mahal talaga si Duterte, si Tatay Digong. Sa katunayan, kami pa ang nagpilit na sana makasama kami dun. Hindi kami ni-required. Ipinilit pa sa madaling salita, ipinagsiksikan pa namin yung sarili namin, makasama lang. Kasi puno po yung mga flight. Buti na lang magaling dumiskarte si Boss Dada kasi siyang kumuha ng ticket. Sabi ko, bayaran ko na lang yung sa akin. Puno po yung mga flights. So parang pinagsiksikan pa namin yung sarili namin, makasuporta lang. Hindi katulad doon sa rally ng Bagong Pilipinas, ni-require. Ang lapit na nga ng Maynila, nire-require pa yung iba. Sa Davao, gumastos na, pinagsiksikan pa yung sarili, makaka-attend lang. Yun po yung tunay na pagmamahal. Yun po yung organic. Marcos, dapat makita na po natin ang difference. Ang laki nung venue ng Bagong Pilipinas, ang daming pangako. Saan po nakinig? Eto, tingnan niyo na lang mabuti. Saan nakinig ang mga Pilipino? Nakinig ang mga Pilipino doon sa speech ni Tatay Digong. Pinag-uusapan ba yung nangyari sa Bagong Pilipinas? Hindi po. Ang laman ng balita ngayon, lagpas 1 linggo na po ang nakakaraan. Ang laman ng balita hanggang ngayon ay yung speech ni Tatay Digong. Baka hanggang sa curriculum ng anak ninyo, lumabas pa yung speech ni Tatay Digong na meron tayong presidenteng bangag. Ganun po katindi yun. Bakit? Natural, eh. Galing sa puso. Galing sa puso yung nangyari. Hindi po yung parang, hinog sa pilit. Tamo ang laki-laki nung rally ng Bagong Pilipinas, hirap na hirap sila. I'm sure hirap na hirap silang paputukin ng mga PR. May mga PR siyempre. Hirap, hindi pinag-uusapan. Eto lang ang lumabas, walang magugutom sa Bagong Pilipinas. Kay Tatay Digong pinag-uusapan hanggang ngayon. Sabi ni Mimi's Vlog, binoto ka ng taong bayan, puro ka pangako, 2 taon na, wala pang pangako mo natutupad. Di ba parang ganyan? Kaya naaasar ang taong bayan, eh. Hindi niyo po sila masisisi. Alam mo, sa gobyerno, wag po kayong mag-aalit kung marami pong pumupunta at nagmamahal ngayon kay Tatay Digong. Hindi po nila kasalanan. Hindi po kasalanan ng Duterte. Alam niyo, hindi ito about Marcos versus Duterte. Yung tao lang talaga. Bukod siyempre doon sa mga original DDS, meron ngayon dati na hindi DDS, nagugustuhan si Duterte. Kasi sa kanilang palagay, ang Duterte po ang nakikipaglaban para sa mga anomalyang nangyayari sa bayan na ito. Hindi niyo sila masisisi, eh. I-deliver niyo po yung mga pangako ninyo, Marcos. Guaranteed po yan. Ang taong bayan nasa likod ninyo. Yung mandato niyong 31 million, magbabalikan yan. Pero, pag hindi niyo tinupad yung mga pangako ninyo, yung 31 million na yan, bago matapos ang 2 taon, 3 taon, ubos po yan.
Mga yan ay pupunta doon sa kaya silang ipagtanggol. At eto, legit na legit, kitang-kita, obvious na obvious, ang talagang kayang ipagtanggol ang taong bayan, ang kapakanan ng mamamayan ay ang mga Duterte. Wala na pong kayang tumibag. Wala pong meron po ba kayong nakikitang matapang, mangilan-ngilan, na sisilipin ang mga nangyayari ngayon? Media nga takot na. Yung iba tinatakot pa. Yung mga social media influencers tinatakot pa. Wala, saan? Ang tanong ito, kung sawang-sawa ka na sa gobyernong ito, hindi mo nakikitang natutupad yung mga pangako, sinong iiyakan mo? Kanino ka pupunta para maipagtanggol yung mga karapatan ng bawat Pilipino? Sino? Kay Tulfo? Hindi rin. Wala. Sa mga congressman? Hindi rin. Karamihan dyan, hawak. Hindi man lahat. Karamihan dyan, hawak. Sa Senado, wala ngang nagsasalita. Bukod tangi po na ang inaasahan ng taong bayan ngayon ay ang Duterte. And we cannot blame the people. Kaya po huwag kayong magagalit sa Duterte. Hindi po kasalanan ng Duterte, kasalanan nyo po. Thank you, Edna Ogawa. Maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Kaya nga sabi ni Tatay Digong nung sa speech niya, sa'yo yan Marcos, huwag mong isisi sa iba. Ang nangyayari sa bansang Pilipinas, kung pumasok ang ICC, kung pumasok ang Tchatcha, kung lumakas ang droga, kung may mga smuggler, huwag mong isisi sa iba. Kasalanan mo yan, Marcos. Ikaw ang presidente. Hindi po pwede yung mga excuses ng mga vloggers ninyo. Lahat kasalanan ni Marcos. Abay, teka muna. Alangan naman kasalanan ko. Alangan naman kasalanan ni PRRD. Alangan naman kasalanan yung mga manunood. Sino ba presidente? Saan ka nakakita na ang presidente sinasabi itigil yung Tchatcha hanggang ngayon pinag-uusapan? Saan ka nakakita na sinabi yung ICC ay hindi pa papasukin pero ibang statement ng DOJ? Saan ka nakakita ng ganun? Tapos magagalit yung mga vloggers mo na sasabihin, bakit lahat sinisisi kay Marcos? Kanino mo sisihin yan? O ngayon nangako kang walang magugutom. After 1 year may nagutom. Kanino sisisi yan? Kay Duterte? Sa akin? Sa inyo? Kay Roque? Kay Sara? Nakarinig pa ako ng isang salita ng isang broadcaster sa mainstream media dati. Tapos, ngayon vlogger, kasi binagsak niya yung mic niya, kaya natanggal siya. Huwag niyong isisi lahat kay Marcos, dapat isisi kay Sara. Vice President si Sara, ba't dalawa daw dapat ang sisi? Hindi po. Kanino bang kuyang walang magugutom sa bagong Pilipinas? At pag hindi natipid yan, natupad, kanino namin isisisi? Kay Sara? Abay, mag-isa ka dyan. Katulad ng gasolina, wala na pong preno ang pagtaas ng gasolina. At ang pagtaas ng gasolina, hindi po biro, piso, 2 piso. Ang taas ng gasolina. Bukas, tataas na naman, pangatlong linggo na pong sunod-sunod. Paano walang magugutom, Marcos, kung ganyan kataas ang gasolina? Pag ang gasolina tumataas, automatic lahat tataas. Paano, Marcos, walang magugutom yung pangako mong 20 pesos hanggang ngayon wala pa rin? Paano walang magugutom? Unless makapagbigay ka ng maraming trabaho na matataas ang sahod. Kahit pa siguro 100 ang presyo ng bigas, gaya sa ibang bansa, or ang litro ng gasolina ay 100 din,
okey lang kung ang sinasahod mo sobrang taas. Gaya din sa ibang bansa, kaya lang hindi po, eh. Una, marami dito wala ngang trabaho. Pangalawa, ang baba ng sahod. Abey, Marcos, sino may kasalanan niyan? Yung taong bayan na naman. Eh, kung taong bayan na naman ang may kasalanan niyan, ay bumaba ka na diyan, inutil ka. Wala kang silbi, anong silbi mo diyan? Mangako, tapos hindi tutuparin. Tapos sasabihin ng vlogger, "Wag isisi sa presidente, isisi sa lahat." Eh, tingnan mo naman mga excuses ng mga vlogger mo, parang mga walang utak. Kaya po 'wag po natin sisisihin na ito hindi po kasalanan ni Duterte. Naririnig lang po kasi ng mga Duterte, especially si Tatay Digong, ang sigaw ng taong bayan. Yaan po ang problema niyo, Marcos. Siguro comparing you and Tatay Digong, nasa ground po kasi si Tatay Digong. Nung panahon niya, ayaw man natin mag-compare, pero nakikita natin lagi siyang merong talk to the people, nagsasalita siya parang meron siyang gikan sa masa, weekly. Constant po, consistent po siyang kinakausap ang taong bayan. Nasa ground, kayo po parang detached, hindi niyo alam nangyayari. Kaya hindi natin masisisi, hindi po kasalanan ni Tatay Digong kung bakit ang taong bayan sa kanya pumupunta. Kasi nako-compare kayong dalawa. I'm not saying tama mag-compare, pero talagang nako-compare at we cannot blame them kasi gutom sila. 'Wag po nating sisihin kasi 'pag tayo po ay may laging naninisi ng iba, kasi may binanggit daw dito na ang bagong Pilipinas ay walang puwang ang paninira, hindi po gano'n. Huwag niyo pong tingnan lahat ng bagay na kumokontra sa inyo ay paninira, ha. Lagi niyong titingnan ang tao pagka may pinuna sa inyo, take it as a lesson. Paano ko ba mai-improve 'to? Hmm, pinuna, "O ganito ka, ganyan ka, ganito ka." Tignan mo hindi dahil sa ikaw ay pinupuna o pinipersonal. Paano mo ma-improve 'yun? Mas lalo na po sa inyo na presidente kasi mas kailangan ng taong bayan ang inyong leading. Sabi ni Winston, "'Pag nagutom ang mga Pilipino, magkakagulo na ang buong Pilipinas, pero 'wag naman sana mangyari sa atin 'to." Correct. I really hope na Marcos matupad mo 'yan. 'Di bale ng mali ako, 'di bale ng mapahiya ako, ang importante hindi gutom ang Pilipino. Aanuhin ko na tama yung aking opinyon, gutom naman ang Pilipino and I hope you can prove me wrong. Marcos, sana matupad mo yang walang magugutom na Pilipino. Hindi naman kami nagsabi niyan, eh, ikaw nagsabi. Huwag niyong sabihin na maghanap kaming ebidensya. Ikaw nagsabi niyan, patunayan mo. Sabi tuloy ni S3W, kung si Tatay Digong ay may talk to the people at makamasa, si BBM may talk to the party at travel around the world yun. Tingnan mo yung travel around the world. Ang laki po ng dagok niyan sa ekonomiya natin dahil napakagastos niyan. Ang laki ng budget na nasasayang diyan. Maganda yung sinasabi niyo na meron 'tong maitutulong. Ang tanong, pakilathala diyaan sa travel ninyo, in specific, meron na bang natupad o isang karagdagang pangako na naman? Ulitin ko po, Marcos, yaang bang sinasabi ninyo na travel ninyo, meron ng specific na natupad o karagdagang pangako lang ulit? Sige na, para makita ng taong bayan may silbi yung travel ninyo. Kasi marami na pong nagagalit diyan sa pa-travel-travel ninyo. Kasi ang sabi wala naman nangyayari. Sabi naman dito ni Eden Bailo, ang daming nababahaan sa Davao, si Marcos parang walang nakikita at naririnig. Oh,
Marcos, nakadalaw ka na ba sa Davao? Nakapunta ka na do'n at, tiningnan mo sitwasyon at nakatulong ka na ba? Tanong lang po 'yan, Marcos, ito nilabas ng Manila Bulletin, "No Filipino will go hungry," Marcos. Ayan ang tanong. Sa manonood ng replay pakilagay niyo po, kayo ba naniniwala, pati sa mga nanonood ngayon, kayo ba ay naniniwala na wala ng magugutom na Pilipino? Hmm. O isa na naman niyang pangako lang? Sige nga pakilagay, naniniwala ba kayo, yes o no kung hindi kayo naniniwala? Reggie, magaling lang si BBM mag-English pero very, 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 anong very, very? Parang ano yun, very, very poor action. Sabi dito, pangako lang po yan. Hindi ako naniniwala. Big no. Yan ang mga sagot. Sabi naman ni Garski, yes, kasi lahat mamamatay na pag tumagal pa ang Marcos regime. Kita mo, matutupad lang yung pangako mo walang magugutom kasi patay na mga Pilipino. Loko to si Garski.